dahil sa tensyon sa pagitan ng Iran na nagpapaurong sa kipot ng Hormuz. Ang buong industriya ng Pilipinas ay nasa ilalim ng matinding banta. Ang Pilipinas, na walang sariling reserba ng langis, ang unang babagsak sa pagkakataong ito. Sinasabing ang pag-unlad ng Pilipinas ay abot kamay na ang katapusan. Kahit na bumabagsak ang presyo ng langis sa buong mundo, sa Pilipinas ay tumataas pa rin ito na lumalagpas na sa 100 piso kada litro. Ngunit hindi lang ito ang problema, maging ang naphtha, ang pangunahing sangkap para sa mga pabrika sa bansa, ay nagsisimula na ring maubos, kaya inaasahan ng mga eksperto na babagsak ang lahat ng industriya sa bansa. Ang Pilipinas ay lagi ng ganito isang bansang nagsimula sa guho ng digmaan, mula sa pagiging isa sa pinakamahihirap na bansa patungo sa pagiging umuunlad. Ngunit muli, nagawa nitong lampasan ang krisis sa pamamagitan ng bagong industriya at teknolohiya. Maaari ba talagang isalba ng basura ang mga pabrika at industriya? Oo, naging posible ito sa Pilipinas. Ang mas nakakamangha pa, pati ang Saudi Arabia at mga dambuhalang kumpanya sa Britain ay nakapansin sa teknolohiyang ito at pinuri ito bilang susi sa isang bagong kinabukasan. Ano nga ba ang ginawa ng Pilipinas? Ibubunyag ko ang lihim na iyan ngayon din. Bago tayo magsimula, mangyaring mag-subscribe at mag-like para suportahan ang paggawa ng mga ganitong kwento. Kung sumusuporta kayo sa Pilipinas, mag-iwan ng comment sa ibaba ng "Mabuhay ang Pilipinas." Tapos na talaga ang Pilipinas. Kung sarado ang Hormuz at maputol ang supply ng naphtha, ang manufacturing sa Pilipinas ay magtatagal na lamang ng ilang linggo. Habang naririnig ko iyon, tumango ako. Sa totoo lang, ako ang taong gustong maunang magsabi niyon. Ako si Aaron Scolding, na mahigit 30 taon nang nagsusuri ng maritime logistics sa gitnang silangan, supply chain ng krudo at pagtugon sa krisis sa enerhiya. Minsan din akong naging strategic advisor para sa British Navy. At dahil sa karanasang iyon, mas mabilis ko pang alam kung saan magsisimula ang krisis at kung anong bansa ang unang luluhod. Nang umagang iyon, puno ako ng katiyakan. Ang Pilipinas ang unang babagsak. Ang umagang iyon ay katulad lang ng ibang araw sa London, ngunit dumating ang isang emergency report. Nagkaroon ng tigil putukan sa pagitan ng Amerika at Iran. Sumunod ang balita na bumagsak ng 13% ang pandaigdigang presyo ng langis sa loob lamang ng isang araw. Nagbuntong hininga ang media sa Lunas. Maraming pagsusuri ang nagsabi na lumuluwag na ang tensyon sa gitnang silangan. Gayunpaman, habang binabasa ko ang mga artikulong iyon, naramdaman kong huminto ang aking mga daliri. Dahil sa ilalim ng report, may isang pangungusap na tahimik na nakasulat. Ang kipot ng Hormuz ay nananatiling halos sarado. Hindi dahil bumaba ang presyo ay tapos na ang krisis. Bilang eksperto sa enerhiya sa loob ng 30 taon, alam ko ang pagkakaiba. Ang pagtaas at pagbaba ng presyo ay kayang resolbahin ng merkado, pero ang hindi pagdaan ng mga barko ay hindi kayang lutasin kahit gaano karaming pera ang mayroon ka. Ang kipot ng Hormuz, ang puso ng global energy logistics, kung saan dumadaan ang 20% ng langis sa dagat. Ang dating 135 na oil tanker kada araw ay naging 6 na lamang, para itong puso na pinabagal ang tibok ng 10 beses. Dumadaloy pa rin ang dugo, ngunit dahan-dahan nang namamatay ang buong katawan. Agad kong binuksan ang data ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay isang bansa na matagal ko nang binabantayan. Isang powerhouse sa manufacturing ngunit walang likas na yaman sa enerhiya. Iyon ang aking pangunahing pananaw sa kanila. Ang mga numerong lumabas sa screen ay malupit. 45% ng kailangan nilang naphtha ay umaasa sa import at 77% nito ay mula sa gitnang silangan. Para sa mga hindi nakakaalam ng naphtha, ito ay hindi lamang sangkap sa petrochemical. Ito ang pundasyon ng halos lahat ng modernong industriya: plastic, synthetic fiber, packaging, medical supplies, parts ng kotse at casing ng electronics. Para itong dugo sa katawan ng tao. Ngunit ang supply nito ay nagsisimula ng maputol. May mga balita na ang malalaking kemikal na kumpanya sa Pilipinas ay huminto na sa operasyon o nagbawas ng produksyon. May mga report din na ang ilang pasilidad sa mga petrochemical complex sa Batangas at Bataan ay huminto na. Nag-anunsyo ang gobyerno ng Pilipinas na limitahan ang presyo ng petrolyo sa Metro Manila sa 70 piso kada litro, ngunit ang mga gasolinahan sa lungsod ay nasa 95 piso na. Ang puwang sa pagitan ng anunsyo at realidad ay hindi lang basta numero para sa akin.
senyales ito ng paghina ng kontrol. Habang nakatingin sa monitor, tahimik akong nagdesisyon. Ang manufacturing sa Pilipinas ay tatagal na lang ng ilang linggo. Nang hapon ding iyon, nagtipon ang mga energy analyst mula sa Britain, Germany at Singapore sa isang video conference. Walang masaya ang mukha mula simula, sa Pilipinas na ang usapan. Ang kasamahan kong Aleman ay kalmado ngunit direkta. Ang Pilipinas ang unang makakaranas ng impact. Wala silang krudo at halos walang sistema ng reserba ng naphtha. Siguradong guguho ang kanilang semiconductor, kotse, kemikal at packaging industry ng sabay-sabay. Sumunod ang boses mula sa Singapore. Ang Pilipinas ay istruktural na marupok sa supply chain shock. Wala silang buffer para makayanan ito. Tumango ako sa kanilang mga sinabi. Sa totoo lang, hindi lang ako sumasang-ayon. Ako pa nga ang naunang magsabi niyon. Bago matapos ang pulong, ang opisyal na konklusyon ay ang Pilipinas ang pinakamapanganib na bansa sa krisis na ito sa gitnang silangan. Wala akong pag-aalinlangang pumirma sa konklusyong iyon. Pagkatapos ng meeting, habang nakaupo ako mag-isa at tinitingnan ang karagdagang data, nalaman kong mas mabilis na gumagalaw ang sitwasyon sa loob ng Pilipinas kaysa sa aking inaasahan. Ang mga basurahan ay mabilis na naubos sa mga tindahan. Sa ilang lugar, nilimitahan ang bibilhing dami bawat tao. At sa mga online community, mabilis na kumalat ang mga post kung saan makakahanap ng mga plastic bag. Noong una, inakala kong panic buying lang ito. Pero nang suriin ko ang numero, hindi pala. Nagsimula na ang babala na maaaring maubos ang mga lalagyan ng gamot sa mga botika at mga IV bag. Sunod-sunod din ang babala mula sa industriya ng pagkain na maaaring magkaroon ng problema sa supply ng lalagyan ng noodles, sitsirya at mga bote ng inumin. Isang news anchor ang gumamit ng ganitong pahayag. Pagdating ng katapusan ng Mayo, maaaring maranasan ng Pilipinas ang plastic famine. Huminto ako sa katagang iyon. Ang famine ay tumutukoy sa panahon sa kasaysayan ng Pilipinas kung kailan wala silang makain. Ang ilapat iyon sa plastic ay nagpapakita kung gaano kababaw at katindi ang nararamdamang panganib ng mga Pilipino. Kung walang plastic bag, hindi maitatapon ang basura. Kung walang lalagyan ng gamot, guguho ang sistemang medikal. Kung walang packaging, hihinto ang distribusyon. Ang maliit na plastic bag na iyon ang huling safety pin na nakakabit sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko na ang Pilipinas ay hindi lang basta nahihirapang industriya, kundi nasa bingit na ng paghinto ng mismong pamumuhay ng mga mamamayan. At sa sandaling iyon, isang kakaibang artikulo ang nakakuha ng pansin ko. Ang pamagat pa lang ay hindi na pamilyar. SME na gumagawa ng plastic bag mula sa 100% waste plastic. Noong una, nag-atubili ako. Ngunit sa pangungusap sa ibaba, nakita ko ito. Kahit walang isang patak ng naphtha, makakagawa ng bag. Gumagawa sila ng recycled naphtha mula sa waste plastic. Napangisi ako. Bilang isang eksperto sa enerhiya sa loob ng 30 taon, alam ko kung gaano ito kaliit at simbolikong antas lamang. Alam ko na ang ideya ng paggawa ng hilaw na materyales mula sa basura ay teknikal na posible, ngunit sa realidad, malayo pa ito para gumana sa antas ng industriya. Ngunit pagkatapos kong tumawa at tumingin muli sa screen, kakaibang huminto ang kamay ko. Ngayong sarado ang Hormuz at nagkakaproblema ang supply ng naphtha, may isang tao sa Pilipinas na nagpapaandar ng pabrika at ginagawa ang basura bilang hilaw na materyales. Kung sa Britain ito, paano kaya? Bubuo ng komite, magsusuri ng budget, magsusulat ng report at magpupulong ulit, ngunit ginagawa na ito ng Pilipinas. Hindi sa pamamagitan ng polisiya ng bansa, kundi ng isang SME na hindi man lang kilala. Gabi-gabi na akong naghukay ng data tungkol sa Pilipinas. Hindi na ito dahil sa tungkulin, dahil ito sa pakiramdam na may isang bagay na matibay na nakakabit. At iyon ang simula ng pagbaliktad ng aking 30 taong karera at katiyakan. Sasabihin ko ng tapat, noong una ay binaliwala ko ang usapin sa plastic bag. Inisip ko, ano ang kinalaman ng krisis sa langis sa gitnang silangan sa mga basurahan? Parang napakaliit at walang saysay na problema nito habang ang mga oil tanker sa gitnang silangan ay humihinto at ang supply chain ay guguho. Ngunit habang hinuhukay ko ang data, nalaman kong ang maliit na bag na iyon ay hindi pala maliit na usapin. Ang katotohanan na ang Pilipinas ay nakakasurvive nang higit sa inaasahan ay patuloy na pumupukaw sa akin.
Kahit huminto ang ilang pabrika, gumagalaw pa rin ang buong bansa. Tumalon ang presyo sa gasolinahan, ngunit hindi ito humantong sa ganap na kaguluhan. Ang industriya ng pagkain ay nasa emergency, ngunit hindi pa naganap ang total blackout ng supply. Kakaiba ito. Ayon sa aking pagsusuri, dapat ay gumuho na ang Pilipinas, ngunit may dahilan kung bakit sila nagtitiis sa likod ng mga eksena na hindi ko nakikita. Sinimulan kong halughugin ang mga ulat ng industriya at gobyerno ng Pilipinas, pati na ang mga artikulo tungkol sa mga probinsyal na kumpanya. At doon, nakakita ako ng isang maliit na kumpanya sa Laguna. Ang pangalan ng kumpanya ay Intec. Noong una kong makita ang artikulo tungkol sa Intec, totoo lang, na-shock ako. Ang ginagawa ng kumpanyang ito ay kinokolekta ang mga basurang plastic mula sa agrikultura at packaging para gawing plastic bag, at ang laman nito ay 100% waste plastic na walang ginagamit na napta. Sabi nila, 300 toneladang bag ang magagawa nila mula sa 200 toneladang recycled material. Noong una, inisip kong maliit ang numerong iyon. Ngunit nang tawagan ko ang isang Pilipinong journalist na matagal nang sumusubaybay sa industriya ng kapaligiran, nagbago ang pananaw ko. Direkta kong tinanong, ano ang kinalaman ng krisis sa langis sa basura? Nag-isip ang journalist at ipinaliwanag, sa Pilipinas, ang plastic bag ay hindi lang basura. Ang basura ay kailangang ilagay sa tamang bag. Kung walang bag, hindi pwedeng ilabas ang basura, at kung magtambak ang basura, guguho ang sanitary ng lungsod. Kaya para sa mga Pilipino, ang walang plastic bag ay hindi lang inconvenience, ito ay takot na hihinto ang buhay. Doon ko naramdaman ang tunay na bigat ng plastic bag. Kung wala ito, magtatambak ang basura sa bawat bahay at mabubulok ang lungsod. Ang hilaw na materyales noon para rito ay naphtha mula sa gitnang silangan. Kung magkaproblema ang supply, hihinto ang produksyon. Sinabi ng journalist na ang Intec ang kumpanyang pinuputol ang koneksyong iyon. Kinokolekta nila ang mga basurang plastic sa bukid at pabrika para gawing materyales. Ang estruktura na kayang gumawa ng pangangailangan nang hindi umaasa sa krudo. Doon nagsimulang mabuo sa isip ko ang konsepto. Humingi ako ng video interview sa CEO ng Intec. To be honest, kalahati ang tiwala ko dahil iba ang magsalita ang isang maliit na kumpanya sa aktwal na gumagana ang teknolohiya. Sa pagsisimula ng interview, tinanong ko agad ang core. Bakit mo ginawa ito? Sumagot ang CEO ng mahinahon, dahil ang Pilipinas ay walang langis, kailangan nating gamitin muli ang mga itinapong plastic. Bakit kailangan nating gumamit ng naphtha mula sa gitnang silangan para sa isang bag na gagamitin lang minsan? Napatahimik ako sandali. Simpleng salita, pero ang bigat ay iba. Hindi ito dahil sa pag-unlad ng teknolohiya, kundi dahil sa instinct na mabuhay. Tinanong ko ulit, gaano ito katatag at ang quality? Sabi niya, pass sa lahat ng quality test ang produkto namin. Mas mura pa ang cost kumpara sa luma. Kung ituturo ito sa buong bansa, makakatipid tayo ng mahigit 230 milyong piso kada taon. Habang sinusulat ko ang numerong iyon, huminto ang daliri ko, pero hindi roon natapos ang kwento. Sinimulan kong suriin kung gaano nakalawak ang paggamit ng teknolohiya ng Intec. May inaasahan ako na dapat ay mabilis na itong kumalat sa buong bansa, pero nabigo ang data. Ang totoo, hindi man lang umabot sa 5% ng mga local government ang gumagamit nito. Nang hukayin ko ang dahilan, nakaka-disappoint ang realidad. Sa public bidding process ng mga lokal na pamahalaan sa Pilipinas, mas binibigyan ng puntos ang sosyal na kumpanya o ang murang presyo kaysa sa teknolohiya para sa kapaligiran. May mga kumpanyang magaling, pero dahil sa ilang puntos sa administrative, natatalo sila. Sinabi ng journalist, kung titingnan lang ng mga opisyal ang presyo ngayon, mukhang mas mura ang lumang sistema. Kakaunti ang nagkalkula ng risk sa presyo ng hilaw na materyales o environmental cost. Nakaramdam ako ng komplikadong emosyon. Ang teknolohiyang world-class ay nahaharap sa pader ng sariling sistema, pero ang katotohanan na hindi ito nawala sa gitna ng krisis ay napakakahanga-hanga. Naalala ko ang sinabi ng CEO ng Intec, dahil walang langis, dapat gamitin ang basura. Sa Britain, kung dumating ang sitwasyong iyon, magkalkula ng cost efficiency at kapag nalamang hindi ito efficient, susuko na. Pero ang Intec ay kumapit sa teknolohiyang ito sa loob ng 10 taon. Kahit hindi nabebenta, kahit walang sumusuportang sistema, pino-pino nila ito. At ngayon, sa gitna ng krisis sa gitnang silangan,
ang teknolohiyang iyon ang naging sandigan ng isang bahagi ng Pilipinas. Sa unang pagkakataon, nagsimula akong tumingin sa Pilipinas ng bago. Hindi dahil sa teknolohiya, nakaka-shock na may mga taong hindi sumuko sa teknolohiyang hindi naman mabenta dahil alam nilang darating ang krisis. Mga taong natutong mag-recycle dahil walang yaman. Ang mga taong iyon ang nagpapatakbo ng mga pabrika sa Pilipinas ngayon. At nakaramdam ako, hindi ito tungkol sa plastic bag. Ito ang simula ng isang mas malaking bagay. Hanggang doon, inisip ko na ang Pilipinas ay nasa antas pa lang ng pagliligtas ng ilang pabrika. Ang paggawa ng plastic bag ay nakakamangha, pero gamit lang ito. Ang totoong problema ay iba. Hilaw na materyales para sa pabrika, materyales para sa sasakyan, plastic para sa semiconductor ang naphtha, ang ugat ng lahat ng industriya. Kaya ba itong palitan ng basura? Iyon ang totoong tanong. Inisip kong imposible iyon. Hindi, hanggang sa araw na iyon. Isang gabi habang binabasa ko ang data ng Pilipinas, nakakita ako ng kakaibang pangalan sa screen, Urban Oil Field. Noong una, dumaan lang ito, pero ang pangalan ay nakapukaw sa atensyon ko. Ang ibig sabihin ay, ang lungsod ay isang oil field. Para sa akin na 30 taong nagsusuri ng oil field sa gitnang silangan, ang pangalang iyon ay napakakaiba. Ang Saudi Arabia ay may oil field sa ilalim ng disyerto. Ang North Sea ay may langis sa ilalim ng dagat. Ngunit ang lungsod ay oil field? Napangisi ako at niklik ito, pero ang tawag na iyon ay hindi nagtagal. Ang Urban Oil Field ay isang kumpanya na gumagawa ng naphtha mula sa waste plastic. Hindi lang ito pagsunog para maging enerhiya. Ito ay teknolohiya na humahati sa plastic molecules sa ilalim ng 300 degrees. Ang core ay ang espesyal na ceramic ball. Ang ceramic ball na iyon ay gumagawa ng partikular na wave energy na tumpak na humahati sa molecular structure ng plastic. Ang lumang thermal decomposition ay nagsusunog sa mataas na temperatura at ang problema ay ang paglabas ng dioxin at toxic gas. Ngunit ang paraan ng urban oil field ay iba. Dahil hindi ito pagsunog, kakaunti ang mapanganib na materyales at kahit ang mga mixed waste na may tira-tirang pagkain ay kaya nilang linisin at hatiin ang plastic components. Hindi tulad ng ibang kumpanya na kailangan pa ng post-refining. Ang urban oil field ay nakakagawa na agad ng naphtha-grade raw material sa sarili nilang proseso. Habang binabasa ko ang technical document, napaupo ako ng maayos. Hindi ito recycling. Ito ay bagong paraan ng industriya ng langis. Humingi ako ng interview sa opisyal ng urban oil field. Nang mag-video call, tinanong ko agad ang pangalan, bakit urban oil field? Ngumiti ang opisyal at sinabi, ang Pilipinas ay walang langis, walang oil field na kapag hinukay mo, lalabas ang langis tulad sa gitnang silangan. Kaya naisip namin, bakit hindi gawing oil field ang buong lungsod? Ang plastic na itinatapon natin araw-araw ay galing naman sa naphtha. Kung hatiin natin muli, babalik ito sa dating hilaw na materyales. Ang Pilipinas ay bansang walang yaman, kaya kailangan naming matutunan ang pagsisimula muli sa itinatapon. Habang naririnig iyon, naramdaman ko ang malalim na pagkaantig. Hindi ito simpleng paliwanag ng teknolohiya. Nakapaloob dito ang landas na tinahak ng Pilipinas dahil walang yaman. Nabuhay ako sa pagsusuri ng mga bansang may langis. Kapag walang langis, dehado. Kapag walang yaman, mahina. Iyan ang kaisipang naghari sa akin sa loob ng 30 taon. Ngunit ang kaisipang iyon ay nagsimula ng umuga. Matapos ang interview, mas hinukay ko ang status ng urban oil field at lumabas ang mga numerong hindi ko inaasahan. Ang urban oil field ay may export contract na sa Britain. Britain, ang bansa ko, ang Britain, ay pumirma ng kontrata sa isang SME sa Pilipinas para sa teknolohiya ng recycled naphtha. Hindi lang iyon. Nag-export sila ng recycled naphtha sa Vietnam. Nagdesisyon ang petrochemical na kumpanya sa Saudi Arabia na mag-invest at nakikipag-usap na rin sila sa global commodity firms. Nakuha na rin nila ang ISCC Plus, ang internasyonal na sertipikasyon para sa sustainability. Habang tinitingnan ko ang listahan, napakatagal akong nakatitig sa screen. Ang Saudi Arabia, ang pinakamalaking producer ng langis sa mundo, ay nagdesisyon na mag-invest sa teknolohiya ng pag-recycle ng plastic sa Pilipinas. Hindi ito madaling iproseso sa utak ko. Ang Saudi ay bansa kung saan kapag hinukay mo ang lupa, langis ang lalabas. Pero ang bansang iyon ay nakapila sa isang maliit na kumpanya sa Pilipinas na gumagawa ng naphtha mula sa basurang plastic. Hindi ito simpleng desisyon sa investment.
Ang mga bansa na nagkakalkula na ng post-oil era ang unang lumapit sa Pilipinas. Gusto kong sabihin ito sa mga kasamahan ko sa Britain. Ilang araw ang nakalipas sa meeting, binanggit ko ang urban oil field. Ang reaksyon ay inaasahan. Napatawa ang isang kasamahan. Ang recycling technology ay maganda bilang simbolo pero hindi ba't masyadong maliit na scale ito para isalba ang buong industriya ng Pilipinas? Ano ang mga numero? Huminto ako sandali. At sa unang pagkakataon, sumagot ako ng pabaliktad. Noong una, ganyan din ang iniisip ko. Pero ang mahalaga ay hindi ang scale, kundi ang direksyon. Habang ang mundo ay nagkakalkula kung paano kukuha ng mas maraming langis, ang Pilipinas ay gumagawa ng langis mula sa basura. At ang pinakamalaking producer ng langis sa mundo ay nakapila sa teknolohiyang iyon. Tumahimik ang kwarto. Nagulat din ako sa sarili ko. Ako na laging nagsasalita ng numero at scale sa loob ng 30 taon ay nagsasalita na ngayon tungkol sa direksyon at potensyal. At sa kakaibang paraan, habang sinasabi ko iyon, nakaramdam ako ng katiyakan. Baka hindi lang bansa na nagtitiis ang Pilipinas. Baka sila ay bansa na lumilikha ng susunod na industriya sa gitna ng krisis. Matapos ang pulong, naiwan akong mag-isa sa opisina at matagal na nakatingin sa labas ng bintana. Hindi maalis sa isip ko ang pangalang urban oil field. Ang Pilipinas, dahil walang langis, naisip nilang gawing oil field ang lungsod. Hindi bansang mahina dahil walang yaman, kundi bansang nakahanap ng ibang daan ng mas mabilis kaysa sa iba dahil walang yaman. Isinulat ko ang kaisipang iyon sa aking notebook. At sa susunod na linya, naglagay ako ng tandang pananong. Magagawa kaya nito talagang isalba ang buong industriya ng Pilipinas? Sa sandaling nagsisimula ng mabuo ang pag-asa, inilabas ko muli ang mga numero. At ang mga numerong iyon ay hinila ako pabalik sa malupit na realidad. Isa akong analyst. Hindi ako taong nagdedesisyon base sa emosyon. Ang intake ay nakakamangha. Ang urban oil field ay nakakashock. Pero kailangan kong kumpirmahin sa numero. At ang mga numerong iyon ay nagbuhos ng malamig na tubig sa aking pag-asang nagsisimula pa lang. Ang krudong ginagamit ng Pilipinas sa isang araw ay humigit kumulang 290,000 barrels. Pangwalo sila sa buong mundo sa konsumo ng krudo. Kung gayon, magkano ang alternatibong hilaw na materyales na magagawa mula sa pag-recycle ng lahat ng basurang plastic sa Pilipinas? Ang resulta ng kalkulasyon ko ay humigit kumulang 7,500 barrels kada araw. 5% ng kabuuang konsumo ng krudo. Inulit ko ang kalkulasyon ng ilang beses. Hindi nagbago ang resulta. Kahit i-recycle ng 100% perpekto ang lahat ng basurang plastic sa Pilipinas, 2.5% lang ng kailangan ng industriya ang mapupunan. Tiningnan ko muli ang tandang pananong na isinulat ko sa notebook. 2.5%. Sa numerong ito, masasalba ba ang buong industriya? Ang malamig na sagot ay, hindi. Tiningnan ko rin ang reaksyon sa loob ng Pilipinas. Nakakagulat na may mga boses din na ganyan sa loob. May ilang ekonomista na hayagang binatikos na ang recycled naphtha ay pampapogi lang. Ang industriya ng refinery ay kumontra na mababa ang yield at masyadong mahal. Isang media ang gumamit ng ganitong headline. Pagsalba sa industriya ng Pilipinas gamit ang basura. Matamis na pantasya ng Departamento ng Kalikasan. Kumakalat din sa mga consumer ang paniniwala na babagsak ang quality ng mga produkto mula sa recycled material. Habang binabasa ko ang mga artikulong iyon, nakaramdam ako ng kakaibang emosyon. Maging ang mga Pilipino ay hindi naniniwala sa sarili nilang teknolohiya. Sa labas, sinasabing delikado ang Pilipinas. Sa loob, sinasabing kulang ang teknolohiya. Ramdam kong napapalibutan ang Pilipinas ng dalawang layer ng pagsubok. Nakipag-ugnayan ako sa isang executive ng malaking kemikal na kumpanya sa Pilipinas. Sa mahinahong boses, ibinunyag niya ang realidad. To be honest, ang recycling technology ang tamang direksyon sa sitwasyong ito. Pero ang pagkuha ng hilaw na materyales ay mas mahirap kaysa sa inaasahan. Tinanong ko kung bakit. Ipinaliwanag niya, ang malinis na plastic ay pinag-aagawan na ng industriya ng semento, recycling, at waste incineration. Ang mga mixed waste na may tira-tirang pagkain ay napakababa ng yield. Sa huli, sa sitwasyong ito, napakakaunti ng dekalidad na basurang plastic na magagamit para sa produksyon ng recycled naphtha. Habang nakikinig, may nakita akong nakakagulat na estruktura sa isip ko. Sa gitnang silangan, naglalaban ang mga bansa para sa langis. Pero sa Pilipinas, naglalaban ang mga kumpanya para sa basurang plastic. Wala ring sapat na dekalidad na basura.
Ang sinabi ng executive ay tumatak sa isip ko. Unang beses kong narinig iyon sa kasaysayan ng sangkatauhan. Nakipag-usap din ako sa isang opisyal ng lokal na pamahalaan sa Pilipinas. Sa usapang iyon, may isa pang pader na lumitaw. Maingat ang opisyal sa mga salita, ngunit malinaw ang core. Kahit may kumpanyang may magandang teknolohiya, natatalo sila sa bidding. Sa kasalukuyang estruktura, mas pabor sa kumpanyang may pinakamababang presyo. Ang paggamit ng recycled material o eco-friendly technology ay may maliit na bahagi lang sa criteria. Tinanong ko ulit, hindi ba pwedeng baguhin? Kailangan ng amendment sa batas para mabago iyon. Matagal iyon, nagbuntong hininga ako. Ang pinakamalaking problema ng Pilipinas ay hindi ang kawalan ng teknolohiya. Ito ay ang pagkakaroon ng world-class na teknolohiya, ngunit ang sistema para gamitin ito ay hindi pa nabubuo. Ang teknolohiya ay tumatakbo, pero ang sistema ay naglalakad sa hulihan. At ang krisis sa gitnang silangan ay hindi naghihintay. At sa sandaling iyon, mas masamang balita ang dumating. Hindi pa natatagalang ideklara ang tigil putukan, may ulat na tumitindi na naman ang tensyon sa gitnang silangan. Dahil sa pagkalat ng balita ng karagdagang sagupaan, muling tumalon ang insurance premium at shipping cost ng mga oil tanker. Ilang malalaking kumpanya ang nag-anunsyo na susuko na sa rutang gitnang silangan o mag-iisip ng pag-ikot sa dulo ng Afrika. Ang pag-ikot sa dulo ng Afrika ay nangangahulugang 30% na mas mahabang biyahe. Ibig sabihin, mas matagal ang oras, mas mahal ang gastos, at mas mahuhuli ang dating ng hilaw na materyales sa Pilipinas. Bukod pa rito, ipinatupad muli ang sanksyon sa Russian naphtha, kaya naputol na rin ang ibang supply na ginagamit ng Pilipinas para palitan ang mula sa gitnang silangan. Muli kong kinalkula, mabilis na lumalala ang sitwasyon. Nakita ko ang Intech, nakita ko ang urban oil field. Alam kong may teknolohiya ang Pilipinas. Alam kong may mga taong hindi sumuko, pero ang realidad sa harap ko ay iba. 2.5%, pader ng sistema, kakulangan ng magandang basura, muling pag-aapoy sa gitnang silangan. Sa sandaling nagsabay-sabay ang lahat ng ito, bumalik ako sa malamig na katiyakan noong una. Totoong may teknolohiya ang Pilipinas. Pero kung may teknolohiya pero wala ng oras, kung nasa tamang direksyon pero lumulubog na, ano na? Nang gabi ring iyon, habang isinasara ko ang file tungkol sa Pilipinas, sa unang pagkakataon ay naisip ko, baka huli na ang lahat para sa Pilipinas. Tahimik ang London sa labas ng bintana. At ang aking katiyakan ay nasa bingit na muli ng pagguho. Ngunit sa sandaling iyon, may balitang dumating na may bagong kilos sa Pilipinas. Noong una, maliliit na balita lang. Pero habang nagtitipon-tipon ang maliliit na balitang iyon, unti-unting nabuo ang isang larawang hindi ko inaasahan. Ilang araw matapos iyon, patuloy kong binabantayan ang balita sa Pilipinas. Sa totoo lang, halos sumuko na ako. 2.5%, pader ng sistema, kakulangan ng basura, tensyon sa gitnang. Silangan dahil sa lahat ng iyon sa isip ko, mahirap nang gumuhit ng positibong larawan para sa Pilipinas. Pero ang balitang nanggagaling sa Pilipinas ay hindi sumunod sa inaasahan ko. Noong una, maliliit na ulat lang. Anunsyo ng isang pabrika sa Laguna na magpapalawak ng pasilidad, pagsisimula ng construction ng thermal decomposition plant sa Cavite. At makalipas ang ilang araw, mas malaking balita ang dumating. Isa sa malalaking energy chemical group sa Pilipinas, ang opisyal na nag-anunsyo ng planong magtayo ng recycling complex sa Batangas na nagkakahalaga ng 10 bilyong piso. Tiningnan ko ulit ang numerong iyon. Convert to British pound, mga 1 bilyong pounds. Hindi ito pampapogi lang na investment announcement. Ito ay scale na kayang magproseso ng 320,000 tonelada ng waste plastic kada taon. Kasunod nito, isa pang malaking kemikal na kumpanya ang nag-anunsyo ng thermal decomposition plant sa Cavite at may ulat na isang dambuhalang refinery sa bansa ang nagsasagawa ng eksperimento na direktang naglalagay ng recycled material sa kanilang proseso. Isa pang kumpanya ang nag-anunsyo na sinimulan na ang pag-convert ng bahagi ng kanilang produksyon para maging recycling dedicated. Ang malalaking grupo sa enerhiya ng Pilipinas ay sabay-sabay na nagsimulang gumalaw. Namangha ako sa timing. Hindi pa lumilipas ang ilang buwan matapos ang krisis, nakabaon na ang mga malalaking kumpanya sa Pilipinas. Kung sa Britain ito, baka nasa yugto pa lang sila ng paggawa ng feasibility study report. Nakatawag ako sa isang opisyal ng pabrika sa Batangas. Ipinapaliwanag niya ang atmosphere sa field.
Noong nakaraang ilang taon, ang waste plastic ay itinuturing na basurang walang halaga. Sakit sa ulo na may gastos pa ang pag-dispose. Pero ngayon, iba na. Naging yaman na ito na pinag-aagawan ng lahat. Naging interesado ako. Ang basura na dati ay may gastos, ngayon ay naging hilaw na materyales na pinag-aagawan. Nagpatuloy ang opisyal. Bago ang krisis na ito, maraming nagsasabing pampapogi lang ang recycling facility, parang dekorasyon para sa imaheng eco-friendly. Pero ngayon, nagbago na ang atmosphere. Lahat ay nag-iisip na kung hindi makakakuha ng recycled material, hindi makakasurvive. Hindi na ito usapin ng imahe, kundi usapin ng survival. Binigyang pansin ko ang katagang iyon, hindi imahe, kundi survival. Sa bilis ng pagbabagong iyon, nagulat ako sa bilis ng pagtugon ng Pilipinas sa krisis. At may mas nakakagulat pang balita, ang mga global company ay kumikilos na para maunang kumuha ng recycled material sa Pilipinas. Ang recycling complex na itinatayo sa Batangas ay bago pa matapos, may mga request na ng pre-purchase contract mula sa mga dayuhang kumpanya. Isang global beauty company mula sa France ang nagsumite ng letter of intent para kumuha ng bahagi ng produksyon kada taon. Ang European Union ay nagsusulong ng regulasyon na simula 2030 dapat ay 30% ng produkto ay galing sa recycled material. Para masunod iyon, naghahanap ang mga European company sa buong mundo ng matatag na supply at ang Pilipinas ay naging isa sa pagpipilian. Habang tinitingnan ko ang flow na ito, naramdaman kong nagbabago ang larawan sa isip ko. Nagsimulang kumilos ang Pilipinas para pigilan ang krisis, pero ang pagkilos na iyon ay lumilikha na ng export competitiveness sa hinaharap. Ang pagpupumiglas para mabuhay ang nagiging susi sa pagbubukas ng bagong merkado. Sinimulan ko ring silipin ang balita sa mga probinsya sa Pilipinas. Hindi ito usapin ng pabrika o kumpanya, kundi usapin ng mga mamamayan. Sa ilang lokal na pamahalaan, nagsimula ang kampanya para palakasin ang paghihiwalay ng malilinaw na plastic bottle. Sa mga barangay hall at apartment complex, may mga bagong paunawa. Tanggalin ang label, hugasan, at lamuyin bago itapon. Noong una, inakala kong administrative campaign lang ito. Pero nang marinig ko ang paliwanag ng eksperto, nagbago ang isip ko. Sabi nila, ang bote na may label o tira-tirang laman ay napakababa ng yield sa recycling. Ang malinis na bote ay dekalidad na raw material. Kung may label at laman, ang magagamit na materyales ay bumababa sa kalahati. Ang segundong pagtanggal ng label ay kayang magpataas ng yield ng pabrika ng halos doble. Habang sinusundan ko ang lohika na iyon, nakaramdam ako ng kakaibang emosyon. Ang kilos ng mga Pilipino sa kusina na nagtatanggal ng label ng bote ay direktang konektado sa productivity ng pabrika sa Batangas na libo-libong kilometro ang layo. Ang kilos ng paghihiwalay ng takip sa harap ng basurahan ay may epekto kung makakasurvive ang industriya ng Pilipinas nang walang naphtha mula sa gitnang silangan o wala. Hindi ko pa nakita ang ganitong tagpo sa Britain. Ang pambansang krisis na konektado sa pang-araw-araw na kilos ng bawat mamamayan ito ay isang pambihirang eksena. Habang dinadala ko ang tagpong iyon sa isip ko, inalala ko ang nakaraan ng Pilipinas. Hindi ito ang unang pagkakataon. Matapos ang ilang dekadang digmaan, nagsimula sila sa guhong lupa at sa loob ng ilang dekada, binuo nila ang isang dambuhalang manufacturing powerhouse sa mundo. Noong dumating ang krisis sa pera at tila guguho ang bansa, ang mga mamamayang Pilipino ay naglabas ng gintong alahas at ibinigay sa bansa. Iyon ay iniulat ng foreign media nang may mukhang hindi makapaniwala. Noong nagkakrisis ang semiconductor technology, ang mga kumpanya mismo ang nagdevelop ng teknolohiya at naging core ng global supply chain. Noong panahon na walang mabilihang maskara sa buong mundo dahil sa pandemya, ang Pilipinas ay nakabuo ng sistema ng produksyon at distribusyon sa loob lamang ng ilang linggo. Noong pinutol ng kalapit na bansa ang supply ng materyales, ang mga kumpanyang Pilipino ang nagdevelop ng teknolohiya para bawasan ang dependency. Sa tuwing darating ang krisis, lagi silang sinasabihan na tapos na ang Pilipinas. At sa tuwing sasabihin iyon, nagkakamali sila. Habang tinitingnan ko ang pattern na iyon, sa unang pagkakataon, naisip ko, hindi ito tsamba. Ang Pilipinas ay hindi bansang lumulutas lang ng krisis, kundi bansang bumubuo ng mas matibay na estruktura sa pamamagitan ng krisis. Nang araw na iyon, sinulatan ko ang aking notebook ng bagong pamagat, ang Pilipinas, ang bansang kumakain ng krisis para lumago.
Ang tandang pananong ay kuminang ng bahagya at sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng respeto sa mismong bansa. Hindi bansang dehado dahil walang yaman, kundi bansang napilitang kumilos ng mas mabilis kaysa sa iba dahil walang yaman. Ang desperasyon na naiipon ay naging kolektibong survival ability na mahirap makita kahit saan sa mundo. Isinulat ko iyon na parang diary. Hindi pa ito konklusyon, pero may nagsimula na talagang ibang-iba sa pananaw ko sa Pilipinas noong una. Ang pag-asa ay hindi nagtagal. Sa mismong panahon na dumating ang balita na tumatakbo na ang mga pabrika sa Batangas at kumakalat na ang balita na ang global companies ay nakapila na sa recycled material ng Pilipinas, may panibagong report na bumagsak sa screen ko. Ang unang linya ng report ay maikli. Tensyon sa kipot ng Hormuz, tumitindi muli. Insurance premium ng mga tanker, tumalon ng 38% kumpara noong nakaraang linggo. Pumikit ako sandali matapos basahin ang pangungusap na iyon. Kakabawi lang ng paghinga ng Pilipinas. Pero may panibagong alon na namang dumarating. Ang tensyong ito ay mas komplikado kaysa sa dati. Dahil sa pagkalat ng balita ng karagdagang sagupaan sa gitnang silangan, muling sumirit ang international shipping cost. Ilang malalaking kumpanya ang sumuko na sa rutang gitnang silangan at piniling umikot sa dulo ng Africa. Ang pag-ikot sa Cape of Good Hope ay nangangahulugang 30% na mas mahabang biyahe. Ibig sabihin, mas matagal, mas mahal at mas mahuhuli ang dating ng hilaw na materyales sa Pilipinas. Bukod pa rito, ipinatupad muli ang sanksyon sa Russian naphtha, kaya naputol na rin ang ibang supply route na ginagamit para palitan ang mula sa gitnang silangan. Muli kong iginuhit ang ruta ng krudo sa mapa. Isa-isang binubura ang linya. Mabilis na kumikitid ang supply route na magagamit ng Pilipinas. Ang sitwasyon sa loob ng Pilipinas ay mas tumindi ngayon. Kung ang unang shock ay usaping pabrika, ngayon ay tumagos na ito sa malalim na pang-araw-araw na buhay ng mga mamamayan. Habang sumisirit muli ang presyo ng naphtha, isa-isang pinag-iisipan ng mga kumpanya ng packaging ang pagbabawas ng produksyon. Nagsimulang maglabas ng babala ang mga kumpanya ng pagkain na mabilis na nauubos ang stock ng lalagyan ng noodles, sitsirya at inumin. Sa mga botika, muling lumitaw ang pag-aalala sa kakulangan ng lalagyan ng gamot at sa mga ospital, nagpadala ng request na unahin ng gobyerno ang plastic material para sa mga IV bag at syringe. Inuna ng gobyerno ang medical material. Ibig sabihin, naatras ang prioridad ng pang-araw-araw na gamit at packaging ng pagkain. Nagsimulang mabawasan ang mga bottled water at packaged food sa mga istante ng supermarket at mabilis na kumalat sa mga online community ang payo na mag-imbak na ng mga pangangailangan. May sumulat. Ngayon, pati ba plastic, kailangan na ring irasyon. Habang binabasa ko ang komento na iyon, muli kong naramdaman ang bigat ng takot na nararamdaman ng mga Pilipino. Sa pagitan ng mga kumpanya, nagsimula na ang matinding bakbakan para sa magandang basura. Habang ang malalaking kumpanya ay pumapasok sa produksyon ng recycled material, nagkaroon ng matinding kompetisyon sa mga kolektor ng waste plastic. Gusto ng semento na gamitin itong fuel, habang ang mga recycler naman ay iginigiit na dapat ay hilaw na materyales ito. Ang presyo ng waste plastic na dati ay mababa ay biglang sumirit. Maraming sabay-sabay na kontrata ang dumarating sa mga kolektor. Ang basurang plastic na ilang buwan pa lang ang nakalipas ay itinuturing na sakit sa ulo, ngayon ay naging yaman na pinag-aagawan at may mga nag-aalok pa ng ekstra na presyo para makuha ito. Habang sinusuri ko ang tagpong iyon, nakaramdam ako ng kakaibang emosyon. Sa gitnang silangan, tuloy pa rin ang tensyon tungkol sa langis, pero sa Pilipinas, nagsimula na ang bagong digmaan tungkol sa basurang plastic. Ang digmaan para sa yaman ng mundo ay parang inilipat mula sa mapa patungo sa tabi ng basurahan. Nakipag-usap ulit ako sa isang executive ng malaking kumpanya sa Pilipinas. Ang boses niya ay mas mababa at maingat kaysa noong ilang araw na nakalipas. To be honest, ngayon ay surviving on a day-to-day basis na lang kami. Wala akong masabi. Nagpatuloy siya. Hindi ito usapin ng paghinto ng isa o dalawang pabrika. Alam mo ba kung anong mangyayari kung maputol ang supply ng plastic material? Hihinto ang parts ng kotse, mawawalan ng packaging ang mga semiconductor, guguho ang distribusyon ng pagkain at mauubusan ng supplies ang ospital. Ang industriya ng Pilipinas ay konektado ng mas malalim kaysa sa iniisip mo. Kung may isang magbara, guguho ang lahat mula sa lugar na hindi mo inaasahan. Habang nakikinig,
ang estruktura ng industriya ng Pilipinas ay nakita ko ng iba. Ang lakas ng manufacturing sa Pilipinas ay mataas na efficiency at mabilis na koneksyon. Ang supply chain ay matibay na konektado at ang kooperasyon ng mga kumpanya ay mabilis na gumagana. Pero ang lakas na iyon ay nagiging kahinaan sa harap ng panlabas na shock. Habang mas matibay ang koneksyon, mas mabilis naguguho ang lahat kapag may isang naputol. Ang lakas ng Pilipinas ay siya ring kahinaan nito, iyong ang unang beses kong naramdaman. Pero may kakaibang nagaganap. Sa sandaling tila guguho na, ang Pilipinas ang mas mabilis na nagsisimulang gumalaw. Ang gobyerno ay nagsimula na sa pag-aaral ng batas para gawing state reserve ang naphtha. Ito ay paglalagay ng petrochemical raw material sa system na dati ay para lang sa langis at gas. Matagal bago ito maging batas, pero ang mismong pag-uusap ay mahalaga. Ang malalaking kumpanya ay mabilis na nag-expand ng recycling facility. Inunahan ang dating schedule at ang iba ay agad na nag-convert ng lumang equipment para sa recycled material line. Ang mga lokal na pamahalaan ay nagsimula ng emergency campaign para sa kalidad ng paghihiwalay ng basura. Ang banner na "Ang malinis na plastic ang nagliligtas sa industriya ng Pilipinas" ay nagsimula ng isabit noong una, parang awkward na slogan. Maaaring hindi madaling maramdaman na ang pagtatapon ng basura ng maayos ay nakapagliligtas sa bansa. Pero alam ko na. Alam ko kung paano binabago ng pamsegundong pagtanggal ng label ang yield at kung ano ang halaga ng isang malinis na plastic bottle sa pabrika. Ang kampanya na iyon ay hindi lang kampanya para sa kalikasan. Kampanya iyon para sa industrial survival. Habang binabantayan ko ang mga tagpong iyon, naisip ko, kung sa Britain ito mangyari, ano ang mangyayari? Bubuo ang gobyerno ng Emergency Task Force. Susulat ang mga eksperto ng report sa loob ng ilang linggo. Ang mga kumpanya ay maghihintay ng suporta ng gobyerno. Ang mga mamamayan ay manonood ng balita at mag-aalala, pero duda ako kung ikokonekta nila iyon sa pagbabago ng pagtatapon ng basura. Pero ang Pilipinas ay iba. Habang tumitindi ang krisis, mas maraming bagay ang sabay-sabay na kumikilos. Gobyerno, kumpanya, at mamamayan sa kani-kanilang paraan. Ngunit patungo sa iisang direksyon, ang ganitong tagpo para sa akin ay bago at nakakamangha. Pinapanood ko ng may dalawang mata kung paano tumutugon ang bansang ito kapag nailagay na sa delikadong sitwasyon. At ang pagtugong iyon ay paraang hindi ko pa nakikita sa 30 taon kong pagiging analyst. Hindi huminto ang Pilipinas sa harap ng pangalawang alon, mas mabilis pa silang kumilos, at naramdaman ko, hindi pa tapos ang kwento ng bansang ito. O baka ngayon pa lang ang totoong simula. Ang unang nakitang pagbabago ay ang balita na ang mga recycling facility ay sunod-sunod nang nag-operate. Ang bahagi ng facility sa Batangas na inapura ang pagtatayo ay nagsimula ng gumana ng mas maaga sa inaasahan. Ang thermal decomposition plant sa Cavite ay matagumpay ding nag-trial run. Ang kolaborasyon sa pagitan ng teknolohiya ng mga SME tulad ng urban oilfield at production line ng malalaking kumpanya ay mabilis na nabuo. Ang teknolohiya ng maliliit na kumpanya ay nagsisimula ng makatagpo ang scale ng malalaking kumpanya. Ang epekto ng kampanya sa mga lokal na pamahalaan ay nagsimula na ring makita sa numero. Ang paghihiwalay ng bote ay mabilis na tumaas kumpara noong wala pang kampanya at dahil nabawasan ang dumi, bumuti ang yield ng recycled material. Habang tinitingnan ko ang mga numerong iyon, muli kong kinumpirma na ang kilos ng mga mamamayan sa pagtanggal ng label ay tunay na nagpapabago sa numero ng mga pabrika. Hindi ito teorya, gumagana ito sa realidad. Ang balitang nanggagaling sa Pilipinas ay nagsimulang magbago. Ang mga petrochemical na pabrika na huminto ay isa-isang nagbukas muli. Hindi lahat, pero ang mga linya na huminto ay nagsimula ng gumalaw ng paunti-unti. Ang supply ng packaging ay nagsimulang maging matatag at ang kakulangan ng plastic bag ay unti-unti ring humupa. At sa ilang kumpanya, may mas nakakagulat na report. Dahil sa paggamit ng recycled material sa krisis na ito, bumaba pa ang cost kumpara sa dating hilaw na materyales. Ang paggamit ng recycled naphtha mula sa waste plastic, imbes na naphtha mula sa gitnang silangan, ay nagbawas sa cost ng supply. At dahil tumaas ang ratio ng recycled material, nasunod din ang export regulation ng Europe. Hindi lang sila nakaligtas. Ang pagtugon sa krisis ay nagdala rin ng pagbawas sa gastos at export competitiveness. Habang binabasa ko ang report na iyon, napanganga ako sandali. Ang alternatibong pinili sa gitna ng krisis
ay lumikha ng mas matibay na estruktura, hindi ito tsamba. May mas malalim na dahilan. Ang reaksyon sa ibang bansa ay nagsimula ring magbago sa panahong ito. Ang kasamahan kong Aleman na unang tumukoy sa Pilipinas bilang pinakamapanganib na bansa ay nakipag-ugnayan sa akin. Aaron, maaari ko bang malaman ng mas detalyado ang kaso ng Pilipinas? Interesado na rin kami. May katulad ding mensahe mula sa Singapore. Maraming kumpanya sa Europe ang nagsimulang magtanong tungkol sa pag-adopt ng teknolohiya ng recycled naphtha ng Pilipinas at sa Japan ay may mga institusyon na rin na gustong mag-aral ng kaso ng Pilipinas. Ang mga bansa sa gitnang silangan ay mas nakakagulat. Ang mga oil producer na nakakaranas ng pressure na maghanda para sa post-oil era ay nagsimula ng magpakita ng seryosong interes sa teknolohiya ng pag-recycle ng plastic sa Pilipinas. Ang mundo na itinuring ang Pilipinas bilang bansang unang guguho ilang buwan ang nakalipas ay naghahanap na ngayon ng matututunan sa kanila. Ang mundo na nag-aalala sa Pilipinas ay naghahanap na ngayon ng matututunan sa kanila. Habang nasaksihan ko ang pagbabagong iyon, sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng emosyon na hindi komplikado, pagkamangha at tuwa. Ilang araw ang nakalipas, may huling pulong kami sa mga kasamahan sa Britain. Ang atmosphere ay ibang-iba na sa unang pulong. Ang kasamahan kong Aleman ang naunang magsalita. Mali kami. Sabi namin ang Pilipinas ang unang guguho. Tahimik ding idinagdag ng analyst mula sa Singapore. Hindi ko akalaing posible na isalba ang industriya gamit ang basura. Napatawa ang isang kasamahan. Kung sa Britain ito, paano kaya ito gagawin? Nag-isip ako sandali at sumagot ng tapat. Bubuo ng komite at magdedebate sa loob ng 3 taon at malamang hindi rin makakagawa ng konklusyon. Tumahimik ang kwarto. Nagpatuloy ako. Ang Pilipinas ay iba. Kapag may krisis, hindi ito bansang gumagawa ng report, kundi bansang nagtatayo ng pabrika. Bansang nag-experiment ng teknolohiya, nagtatayo ng pasilidad, at pati mamamayan ay sabay-sabay na kumikilos. Sa tingin ko, mahirap pantayan ang bilis na iyon. Habang sinasabi ko iyon, nagulat din ako sa sarili ko. Ako na laging nagsasalita ng numero at data sa loob ng 30 taon ay nagsasalita na ngayon tungkol sa bilis, direksyon at tao. At alam ko na hindi iyon maling sinabi. Matapos ang pulong, matagal akong nakatingin sa labas ng bintana. Ang madilim na langit ng London ay walang pinagbago, pero ako, nagbago na. Binalikan ko ang mga unang inisip ko tungkol sa Pilipinas. Bansang dehado dahil walang yaman. Bansang unang guguho kapag inuga ang gitnang silangan. Bansang mahirap mag-survive sa pagkakataong ito. Alam ko na ngayon sa karanasan, hindi sa numero, kung gaano kamali ang mga kaisipang iyon. Ang Pilipinas ay nagsimula sa pinakadehadong kondisyon at sila ang unang nakahanap ng susunod na hakbang. Hindi ko pa lubos na maipaliwanag kung bakit, pero isang bagay ang malinaw. Para maisulat ng tama ang kwento ng bansang ito, marami pa akong dapat maunawaan. Binuksan ko muli ang file ng Pilipinas. Ang layunin ay hindi na pagsusuri, kundi pag-unawa. Sa eroplano pa uwi ng Britain, binuksan ko ang laptop. Kailangan kong magsulat ng report. Noong una, professional report lang ito bilang energy security analyst na nagbubuod sa krisis, sa gitnang silangan at tugon ng industriya ng Pilipinas. Pero habang sinusulat ang unang linya, huminto ang kamay ko. Pinamagatan ko ang report na krisis sa gitnang silangan at kahinaan ng industriya ng Pilipinas. Pero hindi na iyon angkop. Binura ko at isinulat ang bago. Bakit lumalakas ang Pilipinas sa gitna ng krisis? Sinimulan kong ikonekta ang nakaraan at kasalukuyan ng Pilipinas sa isang linya para mahanap ang sagot. Matapos ang ilang dekadang digmaan, ang Pilipinas ay guho na talaga. Walang natirang yaman, infrastruktura at kapital. May record na may mga bansa noon na mas mayaman sa Pilipinas kahit sa Africa. Pero ang Pilipinas, sa loob ng wala pang kalahating siglo mula sa guhong iyon, ay nakabuo ng ekonomiya na pang 12 sa mundo. Noong dumating ang krisis sa pera, tila guguho ang bansa pero inilabas ng mga mamamayan ang gintong alahas. Noong inuga ang semiconductor technology, bumawi ang mga kumpanya gamit ang sariling teknolohiya. Noong panahon ng pandemya, bumuo sila ng mabilis na sistema kaysa sa ibang bansa. Noong pinutol ang export, sinimulan nilang gawin mag-isa. At ngayon, nang maputol ang gitnang silangan, humugot sila ng materyales mula sa basura. Alam ko na ngayon na ang pattern na iyon ay hindi tsamba.
Ang Pilipinas ay hindi bansang lumulutas ng krisis. Bansang umaakyat sa susunod na yugto gamit ang krisis. Bansang bumubuo ng bagong estruktura kapag mukhang guguho na. Ang abilidad na iyon ay hindi galing sa yaman. Galing iyon sa instinct na nabuo dahil walang yaman. Sinimulan kong ilista ang 3 lakas ng Pilipinas sa report. Una ay ang reality check na mabilis na umaamin sa krisis. Maraming bansa, kapag may krisis, itinatanggi o minamaliit ito sa una, nawawalan sila ng oras. Ang Pilipinas ay iba. Mabilis ang bilis ng pag-amin sa krisis, kaya mabilis din ang bilis ng pagsisimula ng tugon. Pangalawa ay ang bilis ng sabay-sabay na pagkilos ng gobyerno, kumpanya at mamamayan. Hindi ito dahil sa utos. Ito ay kani-kaniyang posisyon na nakatingin sa iisang direksyon. Ang gobyerno ay nag-aaral ng batas. Ang kumpanya ay nagtatayo ng pasilidad at ang mamamayan ay nagtatanggal ng label. Ang mga pagkilos na iyon, kahit hindi planado ng sabay, ay gumagana na parang isang dambuhalang sistema. Pangatlo ay ang determinasyon na humanap ng sagot kahit sa basura. Ang Intec ay gumawa ng bag mula sa basurang plastic. Ang Urban Oil Field ay humugot ng naphtha mula sa basurang plastic. May mga taong hindi sumuko at kumapit sa loob ng 10 hanggang 20 taon sa mga bagay na madali sanang bitawan. Ang determinasyong iyon ang naging tunay na lakas noong dumating ang krisis. Matapos isulat ang 3 iyon, tumingin ako sa ulap sa labas ng bintana at sinimulan kong isulat ang huling pangungusap. Ang Pilipinas ay hindi dehadong bansa dahil kulang ang yaman. Naging mas malakas pa sila kaysa sa sinuman dahil kulang ang yaman. Huminto ako matapos isulat iyon. At nagdagdag pa ng isang linya, ang totoong yaman ng Pilipinas ay hindi krudo o mineral. Ang mga Pilipino mismo ang yaman ng bansang ito. Alam kong hindi iyon wika ng analyst, pero hindi ko inisip na maling sinabi. Sa halip, naramdaman kong iyon ang pinakatumpak na pagsusuri. Simula noon, ang kaso ng Pilipinas ay mabilis na nakakuha ng atensyon ng mundo kaysa sa inaasahan. Ang kaso ng Pilipinas ay naging opisyal na paksa sa British Energy Security Meeting. Sa presentasyong iyon, direktang ipinaliwanag ko ang proseso ng conversion ng recycled material ng Pilipinas. Ang reaksyon ng audience ay mas seryoso kaysa sa inaasahan. May ilang local government na nagpahayag ng opinyon na tutularan ang sistema ng paghihiwalay ng basura ng Pilipinas para mapabuti ang kanilang pulisiya. Sa pagitan ng mga global company, ang model ng supply chain ng recycled material ng Pilipinas ay sinimulang pag-aralan ng seryoso. Ang isa sa media sa Europe ay naglagay ng ganitong headline, Pilipinas, ang bansa na gumawa ng hinaharap mula sa basura. Nakita ko ang artikulong iyon sa screen at huminto sandali at napangiti ako. Naalala ko ang alaala na noong una kong makita ang artikulo tungkol sa waste plastic ay napangisi ako. Ang ako na tumawa noon at ang ako na nagbabasa ng artikulong ito ngayon ay iisang tao pero may ibang-iba ng pananaw. Isang umaga, habang naglalakad sa kalsada ng London, huminto ako. Sa isang tabi ng bangketa, may mga plastic na basura sa isang malinaw na plastic bag, ilang bote at plastic packaging. Para sa mga tao sa London, basura lang iyon. Bagay na dapat linisin, bagay na dapat alisin. Pero habang nakatingin doon, naisip ko ang Pilipinas. Sa Pilipinas, ang bote na iyon ay magiging materyales na magliligtas sa isang pabrika. Ang plastic packaging na iyon ay magiging bag muli. Bansang ang itinatapon ay nagiging yaman muli. Inalala ko ang mga mukha ng mga tao sa Pilipinas. Ang CEO ng SME sa Laguna, ang mahinahong ekspresyon, ang field staff sa pabrika sa Batangas, ang sinabing ngayon ay pinag-aagawan na ang basura, ang opisyal na nalulungkot na may teknolohiya pero mabagal ang sistema, ang napakaraming hindi kilalang mamamayan na tahimik na nagtatanggal ng label sa harap ng basurahan. Bawat isa sa kanila ang tunay na lakas na nagpatibay sa bansang Pilipinas. Matagal akong tumayo roon. Sa ilalim ng madilim na langit ng London, habang nakatingin sa basurahan, ako na nagsuri ng oil field sa gitnang silangan sa loob ng 30 taon, sumubaybay sa supply chain ng langis, at nagkalkula kung anong bansa ang unang guguho, ay nag-iisip ngayon ng lakas ng isang bansa habang nakatingin sa itinapong bote. Ang tagpong iyon ay nakakatawa sa sarili ko, pero sa parehong oras, inisip kong ito ang pinakatapat na pagsusuri. Ang Pilipinas ay laging nagsisimula sa pinakadehadong kondisyon. Walang yaman, maliit ang lupa, at napapalibutan ng malalaking bansa. Pero ang Pilipinas, ang unang nakabuo ng hinaharap.
Dahil ang Pilipinas ay bansang may mga taong hindi sumusuko, mga taong naghahanap ng sagot sa itinapon, mga taong nag-iisip ng susunod kahit may krisis, mga taong naniniwalang ang pagtanggal ng label ay nakapagliligtas sa bansa. Sila ang pinakamalakas na yaman ng Pilipinas. At ang yaman na iyon ay hindi mapuputol kahit sarado ang gitnang silangan, kahit may sanksyon ang Russia, kahit umuga ang mundo. Habang naglalakad muli, tahimik akong bumulong. Ang Pilipinas ay bansang lumalago habang kumakain ng krisis, at ang salitang iyon ay hindi na lamang metapora. Habang naririnig ninyo ang kwentong ito, anong tagpo ang tumatak sa inyo? Ang mahinahong salita ba ng CEO ng SME na gumawa ng materyales mula sa itinapong plastik? O ang maliit na kilos ng mga mamamayan na nagtatanggal ng label sa harap ng basurahan? Bansang ang tao, ang nagiging yaman, kahit sa lupang walang kahit isang patak ng yaman iyan ang Pilipinas. Kung susuportahan ninyo kami sa pamamagitan ng subscribe at like, babalik kami ng may mas masayang kwento. Ito ang Special Philippines na nagpapakilala ng mga nakakaantig na kwento sa ibang bansa. Maraming salamat.